Mahjong na nga lang ang diversion ko, kinukontra mo pa. Upeng, matulog ka na. Maghuhugas lang ako ng pinggan. Tsaka pwede ba, kung ayaw mo masaktan yung bata, huwag mo pinapapunta doon. Nakakahiya. Pasusundo mo pa ako sa bata. Sa ibang tao, nahihiya ka. Pero sa sarili mong anak, hindi ka nahihiya. Oo na. Sige na, sige na. Alam ko na tinutumbok mo. Masama akong ina, masama ako. Alam mong hindi ko ginusto to simula't simula pa lang. Magda, ginagawa ko naman ang lahat para maibigay sa inyo ang magandang buhay. Kung alam ko lang na ganitong klaseng buhay ang ibibigay mo sa akin, di sana hindi na lang ako pumayag magpakasal sa'yo. Magda naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Kahit naman mahirap tayo eh. Masaya naman tayo, di ba? Magda, mahal kita. Mahal ko kayo. Magsusumikap ako. Pinapangako ko, gaganda rin ang buhay natin. Pangako, pangako! Puro kayong pangako! Pare-pareho kayong lahat! Pasensya na, nak, ha? Medyo marami kasing iniisip na problema nanay mo, eh. Kasama ba po ako sa problema niya? Hindi, ah. Ikaw nga nakakalis sa mga problema namin, eh. Bakit palagi pong galit si nanay? Hindi po ba niya ako mahal? Siyempre, mahal ka ng nanay mo. Kayong dalawa ni Upeng. Iba't iba kasi ang tao, eh. Katulad ko. Malambing. Madali magbigay ng pagmamahal. Meron din mang hirap magparamdam ng pagmamahal katulad ng nanay mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka niya mahal. Promise? Promise. Sandali. Asan yung promise ko? Di ba sabi mo, bibigyan mo ko ng kiss pagkabalik ko galing trabaho? Asa na pala yung promise mo na tuturuan mo kong mag-magic? Kuya? Oh, aalis ka na naman? Baka naman pwedeng magpaliban ka muna dito kahit ilang araw lang. Samahan mo naman muna yung mga bata. Baka pwedeng dito ka nalang maghanap ng trabaho eh. Mercedes, alam mo naman, ang hirap maghanap ng trabaho dito. At tagal-tagal na rin ako truck driver. Sapat na rin ang kinikita ko doon.
pwede na. Kaysa naman mamatay kami sa gutom dito. Nag-aalala rin pa rin ako sa kanila. Pero, kampante naman ako kay Magda na hindi sila papabayaan. Kuya, hindi mo lang kasi alam ang mga nangyayari dito, lalo na kapag wala ka. Palibhasa naman kasi itong si Trudis hindi nagsusumbong. Pero, kilala mo naman yung asawa mo, di ba? Alam mo naman siguro kung ano yung ibig kong sabihin. Mercedes. Kuya, alam ko. Magpinsan lang tayo at wala naman talaga akong karapatan makialam sa inyo. Pero hindi naman ako pwedeng basta-basta na lang magbulag-bulagan. Nakakaawa rin naman yung mga bata. Alam mo yung si Ate Magda, kausapin mo nga yan. Naturingan nga siyang ina ni Trudis pero ni minsan hindi niya to inalagaan. Tama na. Kung ang pinoproblema mo, ang pagpapalaki ni Magda kay Trudis, unawain na lang natin. Hindi rin madali ang pinagdaanan niya. Oh, nandito ka pa? Lumarga ka na. Mga anak. Oh. Oh my God. Magpakabait eh, ha? Ha? Susundin niyo lagi ang iyong nanay, ha? Huwag na kayo umiyak. Babalik ako kagad, ha? Sige, laro na kayo. Paano na yan, Mare? Kailangan mo na talagang kumayod. Ikaw naman kasi, kung pipili lang ng sasalo sa'yo, kasing hirap din natin. Huwag po kayo mag-aalala, Tay. Kung nagulat kayo, ako ang mata niyo. Brunei, okay ba doon? Oo naman. Marami kayong mga prinsipe doon. Baka makabingwit ka ng isa, yayaman ka. Mga walang hiya kayo? Tama na, Tita Shan! Ano ba to? Para po pag nasa malayo ka, hindi niyo po kami masyadong mamiss. Magpapakabait na lang kayo, ha? Lalo ka na, Trudis. Alagaan mo yung tatay mo at yung kapatid mo. Ako naman magtatapat sa inyo, Mrs. Ano? Nangangailangan siya ng espesyalista sa kidney. Ano po yung espesyalista? Trudis, Dok, mapapatay ba po si tatay?